So sabihin mo sa katabi mo, masaya talaga ako, nandito ka ngayon. Alright? Kasi ito ay first Sunday of the year. At kung hindi po ako nagkakamali, nung nakaraang linggo, kung nandito po kayo, yung pong message is about closed chapter. Yun ang message last Sunday. At dudugtungan ko po ngayon kasi hindi pwedeng nagsara ka ng isang pinto at tapos ay walang bubuksan na bago. Right? So, ang pag-uusapan po natin is close the old and open new chapter. Naniniwala po ako na ang Diyos po na pinaglilingkuran natin o kilala natin, lagi po siyang merong bagong chapter sa buhay natin. Meron po sinabi sa Bible na kapag ang Diyos ay nagsara ng isang pinto, may bubuksan po siyang bago. Kaya yun po ang sinasabi sa Isaiah 43. Basahin po natin yung nakasulat po sa aklat ni Isaiah. By the way, nung si Isaiah po ay nagsalita sa Israel, this was during the time na ang bansang Israel po ay hirap na hirap sa buhay. Sila po ay under slavery, sila po ay nakakulong, sila po ay bilanggo ng mga iba't ibang uri ng kahirapan sa buhay. Walang pera, hindi nila ang Diyos, hindi nila nararanasan, magulo. Matulad po ngayon, sa panahon natin ngayon, walang pagkakaiba sa panahon ng Bible. Ganun pa rin. Hirap sa buhay, magulo pamilya, hindi nakikita ang Diyos sa kanilang buhay, laging nag-i-struggle. At kaya po itong salita ng Diyos ngayong umaga is the same as the Word of God 4,000 years ago. Hindi ho nagbabago yan. Ganito po ang sabi ni Isaiah para sa atin. Chapter 43 verses 18 and 19. Dalawang talata lang po. Forget the former things. Sabihin mo nga, forget. One more time, forget. Ano daw yung sinasabi? Kalimutan mo na. Ano daw? Yung dating mga bagay. Do not dwell on the past. Huwag po kayong manatili sa nakaraan. Ito pong nakasulat na ito, hindi po sinasabi ng Bible that this is an option. Hindi ko nyo mababasa na kung gusto mo. Kung gusto mo, kalimutan mo na yung nakaraan. Ito po'y utos ng Diyos. Utos po ito. Sabihin mo nga, utos ng Diyos. Because for so many people, their past is so powerful. Alam nyo, baka hindi nyo po nare-realize, baka meron po dito ngayon nagsisimba, nandito kayo ngayon sa simbahan, na hindi ka makaalis-alis sa iyong masamang buhay. Baka hindi mo lang alam na masyado makapangyarihan yung nakaraan mo. For so many people, that's the case. Hindi naman siyempre sa lahat. Si Pastor Rudy po, kaya po ako nabago ng Diyos. Siyempre, hindi ko naman kayang baguhin ang sarili mo, no? Walang sino mang kaya na magbago ng sarili natin. Babaguhin ka ng Diyos. Kaya lang, bago ka mabago ng Diyos, may gagawin ka. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Amen? Karamihan ng mga tao, kaya hindi nagbabago ang buhay, nakakakita kayo ng ganyan, right? Tatay mo. Yung tatay mo, hindi niya mabago ang buhay niya. Wala na siyang pag-asa. Yung mga kaibigan ninyo, everywhere you go. Bakit? Kasi po may inutos ang Diyos na hindi niyo ginagawa. Ano yung utos? Forget the former things. It's a commandment. Utos yan. Hindi yan salita lang. Inuutusan ka ng Diyos. Nakalimutan mo na yung mga nakaraang bagay, whether good or bad. Yung 2024 is already a thing of the past. At ang sabi po ng susunod, do not dwell. Huwag kayong manatili. Alright? Sa mga luma ng bagay. Uulitin ko, mga kapatid. Sana matandaan nyo to sasabihin ko. The past is so powerful. Grabe ang kapangyarihan yan. Kaya marami kang makikita mga tao, hindi makausod-usod sa kanilang hinaharap. Why? Kasi hindi nila nare-realize that they are a prison of their past. Napaka-makapangyarihan po yan. Huwag niyong i-underestimate ang inyong nakaraan. Maraming mga tao hanggang ngayon nabubuhay pa rin sa nakaraan. At ang sabi ng Lord, bakit po? Bakit ka inuutusan ng Diyos? Again, you cannot change yourself. And even God cannot help you. Hindi ka matutulungan ng Diyos kapag hindi mo ginawa yung verse 18. Bakit? Ano ang gagawin niya? Meron siyang gagawin. Ang sabi niya sa verse 19, see.
Hindi mo makikita, sabi ng Panginoon. Hindi mo makikita yung ginagawa niya. Kasi nga, yung nakaraan mo ang pumipigil. I am doing a new thing. Ang Diyos po ay gumagawa ngayon ng mga bagong bagay. It springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba ito nakikita? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ibig sabihin, mag-isip ka na ng anumang pinaka-imposible. Mag-isip ka na ng pinaka-imposibleng sitwasyon ng iyong buhay. Sabi niya, kaya kong baguhin yan. Amen. Yun ang pangako ng Diyos ngayong 2025. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong magkaroon ng bago talagang taon, hindi po yan mangyayari sa mga New Year's resolution. It's not true. Hindi totoo yun. Huwag kayong gumawa ng New Year's resolution. Hindi mangyayari yan. Kung gusto mo magkaroon ka talaga ng bagong buhay, bagong taon, sundin mo yung sinasabi ng Diyos. At ngayong umaga, ang tinuturo po niya ay umalis tayo sa nakaraan natin. Kalimutan na natin yung mga tapos ng bagay. Amen po ba? Meron pong isang lalaki, ang pangalan po niya sa mga, siguro, sa history, ang pangalan niya ay Isaac Newton. Isa po siya, siyempre matagal na po siyang namayapa. Siya po ay isa sa pinaka-dakilang mga scientifico. Ang dami niya pong naitulong sa humanity, tsaka sa advancement ng technology. Ito pong si Sir Isaac Newton, siya po yung nagturo ng principle of the law of motion. Law of motion. Siya po yung nagturo nun. Alright? Ano ibig sabihin ng law of motion? Ang isang bagay, mananatili siya sa kanyang kinalalagyan unless merong external force na mai-apply. Or else, that thing will remain the same. The science. Alright? Science po yan. Ulit, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Law of motion, alright? Yan po ay science. Pero yung science, it applies to us in the real life and in the spiritual life. Bilang mga Kristiyano, yung pong law of motion na galing sa science ay applicable sa buhay natin bilang Kristiyano. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito po, no? Paki-ano nga ng camera, no? Yan. Kita ba yung camera? Yan. Yun, para makita po. Hindi, huwag kayong tumingin sa sapatos ko, bago po kasi yan. Alright. So nakikita, yan kita, di ba? Ito pong bagay na ito, kahit 10 taon, hindi yan mababago. Nandiyan yan. Law of motion, right? Yun ang ibig sabihin ng theory or ng turo ni Isaac Newton. Law of motion. Yung pong bola na yan, kahit 1 taon siya dito, hindi siya aalis. Nandyan talaga siya. Kahit 2 taon, kahit 3 taon. Kung gusto mong umalis siya sa kinalalagyan niya, a-applyan mo ng force. Tutulungan mo. Yan. Tsaka lang siya aalis. Ang maraming mga tao, kahit magsimba ka, hindi ka aalis sa kinalalagyan mo. Kahit magdasal ka pa everyday, kahit maniwala ka pa sa Diyos, magbasa ka ng Bible, wala yun. Unless na may gagawin ka na radical in your situation. Ano yun? You need a force that is greater than you. Tama? Kasi law of motion, hindi mo yun pwedeng tanggihan. It's true. Hindi mo pwedeng labanan yun. Okay? Nandiyan talaga yan. Yan po ay kasama sa isa sa mga law of the universe. Kaya maraming tao, makikita mo hanggang ngayon, ang gugulo ng buhay nila. Sabi nila, gusto ko nang maayos ang pamilya ko sa 2020. Nakaka-4 na taon na po, magulo pa rin ang pamilya mo eh. Di ba? Sabi mo, gusto ko na magkaroon ng relationship sa Diyos. Gusto ko na magsimba linggo-linggo. Gusto ko na magbago ang buhay ko. Gusto ko na umalis sa hirap. Teka muna, may balita po ako sa inyo, mga mahihirap. Sino ba yung mahihirap? Kapag wala kang savings, kahit may trabaho ka, mahirap ka, okay? Hello? Baka kasi akala nyo yung mahirap, yung namamalimos. Hindi ho. Ang ibig sabihin ng mahirap, nagtatrabaho pero walang savings, hindi nakakaipon. Di ba? Hindi ka nga ma-bless, hindi ka ma-bless sa ibang tao. Hindi ka nga magamit ng Diyos eh. Di ba? So kapag hindi ka nagagamit ng Diyos, hindi ka bless. Kahit may trabaho ka,
Tapos laging pera, magulo ang buhay. Ganito po mangyayari sa iyo, kapatid. Mahirap ang buhay mo, 3 taon na, mahirap pa rin. Magulo ang pamilya, 3 taon na, magulo pa rin ang pamilya. Kung ngayon, 2025, seryoso ka. Ano sabi ng Panginoon? Do not dwell on the past, forget the former things. You have to apply a force that is greater than you. Hindi mo kaya yon. Kailangan mo si Lord. Dahil kung hindi, kung wala si Lord, nandiyan ka lang. So, pagkasama mo ang Diyos at ina-apply mo yung salita ng Diyos sa iyong buhay, aalis ka sa iyong kinalalagyan. Law of motion. Amen. At totoo rin po yan. Kaya ito po yung pag-uusapan natin today. Seryoso ka ba na magbago ang buhay mo ngayon 2025? Kung seryoso ka, makinig kang mabuti kung ano sinasabi ng Bible. Number 1, ito ang sabi ng Bible, you have to change your focus. Magbabago ka na ng iyong tinitingnan lagi, ng focus mo, yung perspective mo, yung pananaw mo sa buhay. Change your focus. Kung totoo na gusto mong magkaroon ng bagong taon, wa-effect yung ano. At sino rito, taon-taon, bumibili ka ng mga bilog na prutas, nagsusuot ka ng bilog-bilog na damit, yung pati mukha mo nga, pinabilog mo na di ba? Kahit pinabilog mo na ang mukha mo, puro kabwisitan pa rin. Kasi hindi naman nakukuha doon yun. Kailangan mo talagang, sabi ng Bible, you have to change your focus. Ibig sabihin, hindi ka titingin lagi sa problema. Ang maraming mga tao, lagi nakatingin doon sa problema. Kapag nakatingin ka lagi sa problema, hindi mo napansin, lumiliit ang Diyos. Hindi mo napansin yun? Kasi whatever you focus on, it will be magnified 10 times, 20 times, 30 times. Yung maliit na problema, pag lagi mong tinitingnan, lumalaki po yan. At syempre, pag lumalaki yung problem, lumiliit po ang Diyos. Pero pag lumalaki ang Diyos, lumiliit yung problema. Naranasan nyo na ba yun? Nandiyan ang problema, hindi yan mawawala. Nandiyan lagi. It's just a matter of focus. Saan ka ba nakafocus noong nakaraang taon? Baka kaya naghihirap ang buhay mo, nakafocus ka sa problem. Nakafocus ka sa laging, wala ako nito, kapos ako, mahirap ang buhay, and then that's what will happen. Yun talaga mangyayari. Kaya nga sabi po ng Panginoon, forget the former things. Alright? Don't dwell on the past. O sige, mahirap ka noong 1 taon. Ay, ngayon, may iba na yan. Kasi ano sabi ni Lord? May ginagawa ako. Itong 2025, may gagawin ako. Kaya lang, sabihin mo sa katabi mo, kaya lang. Kailangan mo mag-change ng focus. Hindi yan magagawa ng Diyos para sa iyo. Hindi ko yan magagawa para sa iyo. Hindi mo yan magagawa para sa akin. Ako ang gagawa niyan. Ikaw ang gagawa niyan. Hindi yan gagawin ng Diyos. Pero kapag nakita ng Diyos na, uy, nag-iiba na yata ng pananaw itong aking anak, then the Lord will help you. Bibigyan ka niya ng grace. Ang tawag sa ganyan ay grace. Yung hindi mo kaya gagawin ng Diyos. Kasi, bakit? Ginawa mo na yung forgetting the past, not dwelling on the past, forgetting the former things. Ang tawag doon, changing my focus. Sabihin mo nga, change the focus. Sige nga, tatlo yung nagsalita eh. Parang tamad na tamad. Gusto nyo na ba mag-closing prayer na po ako? Parang tamad na yung iba. Sabihin mo nga, change the focus. Huwag kang masyado sa pera nakatingin. Sa Diyos ka tumingin. Kasi pag lagi ka nakatingin sa pera, lumalaki problema sa pera. Pag lagi ka nakatingin sa asawa mo, lalong, sino rito, habang tinitingnan mo yung asawa mo, lalong nagiging mukhang demonyo. Sino rito yung gano'n, di ba? Talagang gano'n, dahil yung problema mo, asawa mo eh. Siyempre, pag ang problema mo, asawa mo, at lagi ka nakatingin sa kanya, lalong lumalaki yung problema. Bakit hindi mo subukan ngayong taon na to? Change your focus. Look upon God. Pumunta ka sa salita ng Diyos. Alright? Alam niyo ba kung bakit may problema, mga kapatid? Paano ko nalalaman na si Lord gusto kong kausapin? Kayo po ba alam niyo kung kailan kayo gustong kausapin ni Lord? Dali lang.
pag may dumadating na problem sa'yo, okay, makinig kayo mabuti ha. Yung iba kasi pag may dumating na problema, umiinit ang ulo. Umiinit ang ulo. Sino rito yung ganon? Pag may problema, nagpapanik, natataranta. Alam po ninyo, kapag dumadating ang problema, isa lang ang ibig sabihin nun. Gusto ng Lord, mag-usap kayo. Hello? Changing your focus. Ako po, matagal ko nang natutuhan yon. Pag may problema kami sa bahay, sa halip na ako'y matakot, pray ako. Kapag merong dumating na hindi maganda, may nagkasakit, pray ako. Kapag kaming dalawang mag-asawa, nagkakaroon kami ng misunderstanding, nagkakaroon kami ng pagtatalo, sa halip na mag-away, nagpe-pray ako. Pag may problema ako sa anumang bagay, sa tao, sa simbahan, sa sarili ko, I pray. Bakit? Kasi po sinasabi ng Bible yun, na para makuha ng Lord yung attention mo, dahil hindi ka na nakikipag-usap sa Kanya. Kapag may problema dumadating sa akin, sasabihin ko, Lord, ano ba gusto mong mangyari ngayon? That's the purpose of the problems. Yung iba po kasi sa inyo, pag nagka-problema, magagalit. Di ba? May init ulo mo. Kapag didiskitahan mo yung anak mo. Sino rito, pag may problema kayo, na pagdidiskitahan mo na yung asawa mo, na pagdidiskitahan mo yung anak mo, pati sa trabaho, dala-dala mo yung problema mo. Ay, naku po, Diyos ko. Walang mangyayari sa iyo ngayong 2025 unless na matutuhan mo to change your focus. Lalo yung mga babae, mga nanay, pag wala ng pera. Di ba? Yung mga babae rito, pag wala ng pera, grabe, lahat sinisipa, basurahan, sinisipa, pusa, sinisipa, lahat na, nangangagat na, mukha na nauulol yung misis. Di ba? Walang magbabago. Kapatid, walang magbabago. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinag-uusapan ngayon. Takot na takot pagdating sa pera. Yung iba sa inyo, natatakot ka na baka matanggal ka sa trabaho. Ay, ano yan? Parang ganito yan. Sabi ni Lord, na mag-usap tayo. That's the purpose. Ewan ko kung naniniwala kayo. Hindi ko alam kung naniniwala kayo. Yung mga dalaga, diba? Binrake ka ng boyfriend mo. Naghahanap ka na ng maglalason ka na, uminom ka na ng silver. Diba? Hindi kayo mamamatay pag uminom ka ng silver. Yung panglinis ang inumin mo. Diba? Yung mga dalaga rito, grabe, pag nawala ng boyfriend, hindi na kayang mabuhay. Alam mo, pag nakipag-usap ka lang kay Lord, sasagot ang Diyos sa'yo. Sasagot talaga. Sasabihin niya, blessing na iniwanan ka na ng boyfriend mo. Makakapag-focus ka na ngayon sa akin. Right? Kasi biro mo, nakakalimang boyfriend ka na. 14 years old ka pa lang. Grabe. Buti na lang, di ko nasabi. Change your focus. Sabi mo sa katabi mo, change your focus. Gusto talaga ng Lord, lalapit ka sa Kanya in every circumstances. Mga nanay na laging nag-aalala sa pera. Hello, mga nanay. Di ba? Karamihan pa naman ng nanay, mukhang pera. Right? Pag humingi ng pera yung anak, Nay, pahingan 50 pesos. Ano sabihin ng nanay? Bakit? Ano palagay mo? Tumatae ko ng pera? Di ba't naman na-involve pa rito LBM? Laging takot mawala ng pera. Sabihin mo sa katabi mo, change your focus. Tumingin ka sa Lord. Alright? Makipag-usap sa Diyos. Ako, para sa akin po, wala akong takot sa 2025. Wala talaga. Ano mang problema dumating sa akin, it's an opportunity for me to change my focus from problems to God. Number 2, quit and forget. Alright? Huminto na at kalimutan yung mga nakaraan and start looking ahead. Ito po ay importante. Hindi ka dapat tumitingin sa problema mo ngayon, kundi tumingin ka sa solution in the future. Nandiyan pa po ba kayo? Right? Quit and forget. Tumigil, kalimutan yung mga nangyari at nangyayari and start looking ahead. Ang sabi ng Isaiah 43:18-19,
forget the former things. Do not dwell on the past. I am doing a new thing. Future. Kapatid, future po yon. Walang mangyayari sa'yo kapag tumingin ka sa nakaraan. Naranasan niyo ba? Sino rito nagmamaneho ng kotse? Kung nagmamaneho ka ng kotse at lagi ka nakatingin sa rear view mirror, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Lalo na kung kayo nagmomotorsiklo, ako po nagmomotor. Meron din akong kotse. Hindi pwede. Hindi pwede na pupunta ako ng Baguio o pupunta ako ng Batangas. Nakatingin ako lagi doon sa nakaraan ko, sa likod. Tama? Kasi ang gamit ng rear view mirror ay para lang makaiwas ka sa aksidente. Pero hindi po purpose ng rear view mirror na doon ka tumingin dahil hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Maaksidente po kayo. Kaya maraming mga tao, laging magulo ang buhay, hindi nakakarating sa future, hindi nila makita ang ginagawa ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, see. Tingnan mo. Ang tinitingnan ng Diyos na sa future, wala sa nakaraan, tapos na yon. My faith, last year hindi na uubra. Lahat ng blessing ko, wala na yon, luma na yon. Lahat ng ginawa ng Diyos, wala na yon, tapos na yon. Hindi na ako pwedeng mabuhay sa magaganda at pangit. Kay maganda yan, kay pangit yan. Inuutusan ako ng Panginoon ko. Iwanan ko na yan. Kasi tapos na yan. May gagawin akong bago. Sino sa inyo, paborito yung verse na paborito ko, ang sabi ng Panginoon, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nadidinig, hindi pa sumasagi sa isipan mo, ang inihahanda, future, ng mga tao nagmamahal sa Kanya. Sino yung nagmamahal? Nagtitiwala sa Kanya mga pangako. Hindi pwedeng, I love you, Lord. Hindi pwede yun. Sa mga nagmamahal sa Kanya, and was called according to His purpose. Yung nagmamahal ka sa Lord, ibig sabihin, naniniwala ka sa Kanyang mga pinangako. At itinawag ka sa Kanyang mga layunin sa buhay. Are you still here? Andiyan pa po ba kayo? Future, ang ganda ng future natin. Kaya lang you have to see it. Teka muna. Meron pong isang bagay na kung lumalago po kayo, dapat matututuhan nyo to. Kung lumalago, siyempre, pag nakaganyan ka lang, pag ganito lang, wala mangyayari talaga sa iyo. Right? Kailangan mong matutuhan yung natutuhan ni Pastor Rudy. Tinuturo po ito ng Bible. Ganito po yan. Something that you can see are the things that you can have. Right? Ang mapapasa'yo lamang ay yung nakikita mo. If you cannot see it, you cannot have it. Tinuturo po ng Bible yon. Ang nakikita mo kasi puro problema, tama? Then you can have problems. Because only the things that you can see are the things that you can have. Paano ngayon yan? Ang nakikita mo lagi, yung kamalian ng asawa mo, yung kamalian ng anak mo, then those are the things that you can have this year. Kung gusto mong makita ang isang bagong asawa, then you have to believe God and His promises, and you have to believe God that He can do the impossible thing. Ang sabi niya, kaya kong maglagay ng ilog sa disyerto. Sabi niya kaya kong maglagay ng tubig, di ba? Sa pinakatuyong lugar. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Kailangan mong makita yun. Kapag hindi mo nakita yun, hindi yun mapapasa iyo. Kung gusto ko makita na ang 2025 ay magandang-maganda, then I have to change my focus and then I have to forget and quit on the things that already passed. At ako'y magpo-focus sa ginagawa ng Diyos. Kaya kailangan nyo maging prayerful. Kailangan nyo magkaroon ng salita ng Diyos on a daily basis. Andiyan pa po ba kayo? Because the only thing that is more powerful than your past, than yourself, is the Word of God. Wala nang ibang pinakamakapangyarihan sa sitwasyon mo, kundi ang salita ng Diyos. Kaya pag wala kang salita ng Diyos, ganito ka, kahit magsimba ka, hindi ka naman sumusunod, hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman nag-a-apply. Ito kasi yung application. Ito, yan, application yan. May salita ka ng Diyos, nagsimba ka, di ba? Nagsimba ka, katulad ngayon, nagsimba ka ngayon.
Pag uwi mo ng bahay, sasabihin mo, Lord, a-apply ko yung nadinig ko sa church. Sabi ni Lord, okay yan. Kasi ano mo, meron kang mararating kasi tutulungan ka ng salita ng Diyos. Makakarating ka sa future. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kahit po yung forgiveness, napaka-importante po yun. Because nakaraan na, lahat na nakasakit sa iyo. Kailangan mo nang pakawalan yun or else you are in trouble. Hindi mababago ang iyong 2025. You know why? Because unforgiveness is sin. Ang hindi ho pagpapatawad ay kasalanan. At syempre, yung lahat ng mga nagkasala sa iyo, nakaraan na yun. Sino rito yung galit na galit ka doon sa kapitbahay mo kasi magkakasala siya sa iyo bukas? Meron bang ganon? Ba't ka galit dyan sa kapitbahay mo? Kasi alam ko, bukas magkakasala siya sa akin. Hindi ba lahat na nagkasala sa iyo, nakaraan na po yun? Yung kasalanan ng asawa mo, Diyos ko po. Yung kasalanan ng biyanan mo. Yung biyanan mo, 10 years na nakalibing. Hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin. Yung mga ex niyo, sino rito mga ex-men? Mga ex-men. Ilan na ex mo? Dating asawa, dating syota, dating kaibigan. Hello, ingat kayo. Hindi kayo makakaalis. Law of motion. Kailangan mong umalis sa unforgiveness. Kasi ang unforgiveness po ay kasalanan. Basahin nga na yan. Basahin nga natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Unforgiveness is a sin. Saan natin nakuha yon? Basahin natin sa sinabi ni Jesus. Ano sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 15? Ito po ang sabi ni Jesus. Hindi ako may sabi nito ha. Ang sabi niya, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. So ikaw ngayon ay may kasalanan dahil hindi ka nagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo. Kaya kahit anong prayer mo, hindi ka patatawarin sa kasalanan mo. Bakit po? Kasi po, ang sabi po ng Psalm 66:18. Punta tayo sa Psalm 66:18. Ang sabi po, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kaya pala may mga hindi na nagpe-pray. Bakit ayaw mo nang mag-pray? Kasi ang tagal mo na nagpe-pray, hindi sumasagot ang Diyos. Bakit? Kaya pala. Ikaw pala ay may tinatagong kasalanan. Baka lang ha, baka lang. Yung iba po sa inyo nandito ngayon, baka. Hindi sumasagot ang Diyos sa prayer mo. Bakit? Kasi nga, ano yung kasalanan mo? Unforgiveness. Meron kang sama ng loob. Ako ayoko ng unanswered prayer. Gusto ko answered prayer. Kaya po ako excited ako mag-pray. Bakit excited ako mag-pray? Kasi nga marami kong answered prayer. Why? Kasi ang iniingatan ko, ito. Ito po iniingatan ko. Meron akong mga tinatagong kasalanan. Ano yung isang kasalanan? Unforgiveness. May galit ka sa kapwa, sa asawa, sa anak. May tampo, may sama ng loob, may hinanakit. Ay, kaya pala hindi sumasagot ang Diyos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya pala hindi sumasagot ang Diyos sa prayer mo eh. Kaya tinatamad ka nang mag-pray. Di ba? Umamin na po kayo. Hindi, umamin po tayo. Kung lahat ng prayer mo ay sumasagot ang Diyos, ganado ka mag-pray. Hello? Pero alam nyo ba dito sa church natin, kukunti lang nagpe-pray? Kahit anong sabi natin, pray tayo, kukunti. Why? Bakit ayaw mo mag-pray? Sigurado ako, hindi sumasagot ang Diyos. Alam niyo ba na ang prayer ay itinuro ng Bible so that God can answer your prayers? Alam mo ba yun? Yun talaga ang idea. Alam nga naman ang Diyos magturo ng mag-pray kayo. Hindi ako sasagot. Ganun ba yun? Alam niyo ba kaya itinuro ng Bible ang prayer? So that God can answer your prayer, so that God can take you out of your situation, so that you can become like this, right? Na hindi ka ma-stuck. Kaya itinuro ang prayer. Para pag nagdasal ka, dadating ang grace of God, kasamahan ka talaga. Kaya lang, bakit nga hindi ka nagpe-pray? Kasi nga, di ba, napapagod ka, wala naman sagot. Ito na po yung dahilan
Ito na po yung dahilan. Kasi kung ang Diyos ay sumasagot sa prayer, ay Diyos ko po, sigurado yan, nagbababad ka na sa prayer. Di ba? Sigurado pag may problem, luhod ka kaagad. Nakikipag-usap ka kaagad sa Diyos. Kasi alam mo, may darating na sagot mula sa langit. Eh, hindi mo nga ginagawa. Eh. Kasi nga, wala naman nangyayari. Ang tagal ko na nagpe-pray. Kapatid, baka ito. Baka may iniingatan ka sa puso. Galit, kasalanan, pornography, ano pa, pagsisinungaling. Dami, no? Marami kasi. Kaya ang Diyos, hindi sasagot. Lalo na po pagdating sa anger. Ang ibig sabihin po kasi ng galit, resentment, unforgiveness. Ang ibig sabihin po ng unforgiveness ay isang salita, resentment. Alam niyo ba ibig sabihin ng resentment? Ang ibig sabihin po yan sa original na salita niya is to cut again. Sinusugatan. Tuwing makikita mo yung tao na nakagawa sa iyo ng masama, susugatan ka. Kahit wala siyang ginagawa. Ibig sabihin, hindi ka nagpapatawad. Diba? Pag hindi kayo nagpapatawad at nakita mo siya, sinusugatan ka ulit. Right? Yun ang ibig sabihin ng unforgiveness. Kaya ang hirap lumakad nang merong kang laging sugat. Right? And something hurt and pain and offenses that is not healed will be infected in the long run. May infection ka, kapatid. Kasi isang sugat, nasubukan nyo na ba yun? Huwag mong gamutin yung sugat mo. Sige. Huwag mong gamutin. Bayaan mo lang yung sugat mo dyan. Ano mangyayari? Ma-infection ka. Kaya maraming mga tao nasa loob ng simbahan, they have an infected spirit. Kaya ang buhay nila ay mabigat. Kaya ang buhay nila, hindi sila makaalis-alis katulad ng bola na yan. You need to apply the Word of God in your life. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. That's why you need the Word of God daily. Kailangan mo talaga sumunod araw-araw. Hindi linggo-linggo. Every day you need God. Kailangan mo ang Diyos araw-araw ng buhay mo. Hindi kapag may problema lang. Kahit walang problema, you need God in our lives. Nandiyan pa po ba kayo? And the last one, yung panghuli po, mga kapatid, kung gusto nyo makarating doon sa promised land, sabi ng Panginoon, may ginagawa ako, gusto kitang makasama. Panghuli, itong 2025 ay maging talagang fruitful is you have to commit yourself to God's plan. Alam niyo ba na lahat kayo ay may assignment? Alam niyo ba yon? Ang isang dahilan kung bakit tuwan-tuwa ang demonyo. Sige, magsimba na kayo magsimba, sabi ni Satanas. Okay lang sa demonyo, magsimba kayo. Okay lang magbasa ka ng Bible, walang problema yon. Ang ayaw na ayaw ng demonyo na maintindihan mo that you were here on earth, right, to fulfill your assignment from God. May assignment ka sa Diyos. Yang nasa kaliwa mo, may assignment sa Diyos yan. Yang nasa kanan mo, may assignment yan sa Diyos. Yang nasa unahan mo, may assignment sa Diyos yan. Yang nasa likod mo, may assignment sa Diyos yan. Babae, lalaki, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Right? Matanda, bata, walang pera, may pera. All of us, may assignment talaga tayo sa Diyos. Ang problema ngayon 2025, ikaw ba ay naka-ready na mag-commit ng buhay mo sa pinagagawa ng Diyos? Nung nag-elementary ka, may assignment, di ba? Elementary, hello, mga nag-aral ng elementary. Ako sa Central po ako sa Nabotas. Doon ako nag-elementary sa Central May assignment kami lagi. Naku po, hindi natatapos ang assignment. Nung mag-high school ako, dyan ako sa Caloocan High School sa 10th Avenue. Naku, puro assignment. Nung mag-college po ako, nag-high school ako sa Mapua, lipat ako sa UST. Ang daming assignment. Right. Empleyado ka ngayon. Empleyado kayo. Ang daming pinagagawa ng boss nyo. Bakit sa Diyos? Hindi mo alam na may assignment ka? Ngayon, 2025, kapag nagsimba lang po kayo at hindi nyo itinalaga ang buhay ninyo sa assignment ng Diyos, sorry po, pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo, ha?
Katulad ng bola, hindi kayo aalis. Kung gusto nyong umalis sa inyong kinalalagyan, alam niyo assignment na mahirap. Sino rito yung mahihirap? Yung may trabaho pero walang savings. Mahihirap po yan. Trabaho ng trabaho, kayod ka ng kayod. Di ba? Ang tawag doon, mahirap. Wala ka naiipon eh. Mahirap ka. Kasi kaya ka magkakaroon ng ipon, hindi lang para sa sarili mo, kundi ang assignment mo, maging blessing sa ibang tao. That's your assignment. Ang una yung assignment, umalis sa hirap. Hello. Alam ko merong mahihirap dito, baon sa utang. Huwag ka nang tumingin sa katabi mo. Huwag ka nang tumingin sa katabi mo. Baka magalit siya. Yung katabi mo, daming utang yan. 3 taon ng bayad sa lending. Hindi na makaalis-alis sa lending. Hindi, naghahanap lagi ng ng mautangan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo na ako makikita pagkatapos ng service. Kasi baka mangutang sa iyo yan eh. Panay tingin sa'yo, hindi mo napansin, panay tingin sa'yo, baka mawala ka eh. Kasi nag-iisip utang ka niya mamaya. Alam niyo, yung mga laging baon sa utang, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Makinig kayo. Kung gusto niyong umalis, alright, sundin niyo yung sinasabi ng Diyos. Kasi ang assignment niyo, umalis sa utang. That's your first assignment. Yung mga laging may sakit. Sino rito, bahay niyo, hindi nawawala ng sakit? Pag gumaling yung isa, meron na naman sakit, hindi ka makaipon. Di ba? Lahat ng ipon nyo napupunta doon sa gamot, sa doktor. Ang assignment mo ay talagang mapigilan yung mga sakit na palabas-pasok sa bahay mo. That's your first assignment. Yung mga magulang nyo, papuntang impyerno. Sino rito ang asawa mo, papuntang impyerno? Tatay mo papuntang impyerno. Nanay mo papuntang impyerno. Bakit? Hindi pa nila nakikilala ang Panginoong Jesus. Right? Ang assignment mo ay makilala nila si Jesus. Kumakati na yung ulo ni pastor. Sabihin mo, kumakati na, makinig ka mabuti. Yun ang assignment mo. Kasi akala niya, pasimba-simba ka lang dito. Tama? Wala kang ginawa kundi maghanap buhay. Wala kang ginawa kundi asikasuhin yung asawa mo, anak mo. Hindi yun ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. May assignment ka sa Lord. Ang mga kaibigan mo, ma-born again. That's your assignment. Mga kaklase mo, ma-born again. Ang pamilya mo, ma-born again. Umalis kayo sa hirap. Umalis ka sa pornography. That's your assignment. Ma-overcome mo, mapagtagumpayan mo. Si Pastor Rudy, yan ang lahat ng assignment ko. Umalis ako sa pornography. Umalis ako sa sexual immorality. Nakalaya ako sa pagmumura, sa pagsisinungaling, sa kabastusan, sa kababuyan. Yun ang assignment ko. Nagawa ko po yun. Kinumit ko yung buhay ko sa Panginoon. Umalis ako sa nakaraan. Sinabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. I need someone more powerful than me. Yung kayabangan, kailangan umalis ka dyan. Yan ang assignment mo. Makaalis ka sa kayabangan mo. Sino rito, yung bilib na bilib ka sa sarili mo, dahil may pinag-aralan ka, malakas naman ang kita mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Hindi ka na magsisimba linggo-linggo. Bakit hindi ka nagsisimba linggo-linggo? Kasi bilib ka sa sarili mo, tama? Hindi ka nagpe-pray. Bakit? Bilib ka sa sarili mo eh. Hindi ka nagbabasang Bible. Bakit? Bilib ka sa sarili mo. Yan ang assignment mo sa Diyos. Umalis ka sa kayabangan mo. Yung iba naman, mahirap na. Ayaw pa rin lumapit sa Diyos. Diyos ko po. Sabi ko, mahirap na nga ang buhay. Ayaw pa lumapit sa Diyos. Ang sarap talagang batukan ng mga ganun tao. Nandiyan pa po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, parang masarap batukan ng sarili natin. Hello? Sabi po ng Psalm 95, 7-8, last verse, panghuli na pong talata. Ang sabi, He is our God. Siya yung Diyos. Sino aamin na hindi mo kaya mag-isa pag wala ang Diyos? Kasi hindi ka naman mayabang, tama? Alam mo yung mayayabang, kaya nila yan, kaya nila. Alright? Basta may hanap buhay, basta medyo gamitin mo lang yung isip mo, madiskarte ka lang, hindi ko na kailangan magsimba linggo-linggo. Kasi may trabaho naman ako. Yan yung mayayabang. Alright? Hindi nagbabasang Bible. Bakit? Kasi self-sufficient ka na eh. Ang assignment mo, umalis dyan sa kayabangan na yan.
Commit yourself to God's plan. Sabi, He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Ibig sabihin, kapatid, sa maniwala ka hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Pero kapatid, ito ang totoo. Pag wala si Jesus sa buhay mo, maliligaw ka. Ligaw ka talaga kahit anong ganda ng hanap buhay mo. Kahit anong sipag mo. Gusto mo, wag ka na matulog, magtrabaho ka na lang. Wag ka na matulog, magtrabaho ka na lang. Subukan mo na yon. Sige, subukan mo. Pero ang sabi ng Bible, pag wala yung pastol mo at hindi ka umaamin na ikaw ay pastol, ang pastol mo ay si Jesus. Ano sabi? Gagaya ka sa kanila na nagre-rebelde sa Diyos. Yun ang sabi ng Bible. Today, if you will hear His voice, today, kung nakikinig kayo, sabi, do not harden your hearts as in the rebellion. Ang maraming mga tao, ang problema mo kung bakit ka matutulad sa ganito, kasi nakikinig ka, nagbabasa kang Bible, nagsisimba ka paminsan-minsan, pero matigas na ang puso mo. Pinatigas mo na yung puso mo. Alam niyo ba na tinuruan tayo ni Jesus ng prayer? Ama namin, sumasalangit ka. Kabisado ng lahat ng Pilipino yun. Especially mga Katoliko, di ba? Kasi ang mga Katoliko, yun lang naman ang alam na prayer. Ama namin, sumasalangit ka. Tsaka Abage Noong Maria. May tinuro doon si Jesus. Gusto ko matutuhan nyo to. Meron doon sinabi niya, sabi niya, let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Yun ang pinaka-importanting prayer. Ano ibig sabihin nun? Na sana bumalik ka na. Lord, sana bumalik ka na. No, it's not about His second coming. He will come when He comes. Wala tayong pakialam doon. Gusto niyang bumalik, babalik siya. Kung ayaw niyang bumalik, hindi siya babalik. Hindi mo siya pwedeng utusan na bumalik. Hindi mo rin pwedeng pigilan ng kanyang pagbabalik. Nasa kanya po yun. Hindi yun ang issue. Hindi yun ang ibig sabihin ng let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya tayo tinuruan ni Jesus ng ganung prayer. Ang ibig sabihin ng ganito, kapatid, makinig kayo mabuti. Okay, matatapos na po tayo. Ibig sabihin nun, Jesus, be the sovereign ruler and king of my life. Yun ang ibig sabihin nun. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang maghari sa pera ko, sa pananalapi ko. Ikaw ang maghari sa aking mga pangarap. Ikaw ang maghari sa pamilya ko. Ikaw ang maghari sa lahat ng bagay. And you know what? Bakit mahalaga yung prayer na yun? Bakit mahalaga? Kasi when you make Jesus as the sovereign king of your life and everything in your life, pakinggan niyo po ito, He will make sure, sisiguraduhin ni Jesus that you will be the sovereign king of your assignments. Kapag ginawa mong hari si Jesus ng buhay mo, sisiguraduhin ni Jesus na magiging hari ka ng mga assignments mo. Aalis ka sa hirap. Ang assignment mo, umalis sa hirap. Hindi mo ka makaalis, tama? Bakit hindi ka makaalis sa hirap? Kasi nga hindi siya ang king of your life. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sinasabi mo lang yun, pero hindi mo alam ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, Lord, eto ko. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Hirap na ako dahil addict ako. Dahil kami, yung asawa ko, panay inom, panay pornography, nagda-drugs. Hindi na kami makaalis. Lord, ikaw na maghari sa aming buhay. Sasabihin ni Lord, okay, very good. Ngayon, isiguraduhin ko na ikaw ang maghahari sa mga assignment mo. Go and be blessed. Hello? Simple lang naman. Kapatid, simple lang. Pag hindi si Jesus ang hari ng buhay mo, okay lang naman sa iyo, wala namang problema. Hindi ka naman mapipilit. Kaya lang, ito mangyayari. Paghaharian ka ng takot, paghaharian ka ng pera mo, paghaharian ka ng problema mo, paghaharian ka ng kung sino-sino mga tao, right? Kaya kita mo, takot na takot kayo. Lagi kayong takot.
Yung iba nga sa inyo, hindi makapag-tithes. Bakit? Kasi hari ang pera. Di ba? Ba't hindi kayo makapag-tithes? Hindi totoong wala kang pera. Hindi totoo yun. Wala kang pera. Kaya hindi ka makapag-tithes because the money is the king of your life. It's not Jesus. Kasi kung si Jesus ang hari ng buhay at pera mo, ang problema mo sa pag-iikapo. Again, teka muna. Hindi po kayo pinipilit mag-tithes dito sa church. Right? Ang pinag-uusapan po natin is how can you move from being stuck on the ways of your life and go to the future that God has intended for you. That's the issue today. Hindi tithing, hindi ikapo. Amen. Maliwanag po ba? Ang sinasabi ko lang, hindi mo magawang magbigay ng 10% because Jesus is not the king. Hindi si Jesus ang hari. Nandiyan pa po. Parang sumama na naman itsura niyo. Tingnan mo yung katabi mo, parang mukhang nagalit na naman kay pastor. Kasi nabanggit na naman yung ikapo eh. Right? Walang pilitan. Right? Walang pilitan. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo paano kayo aalis sa hirap ng pera. Yun ang issue. It's not about the tithes. Kung ayaw nyo mag-tithes, sa langit pa rin po kayo pupunta. Kung ayaw nyo mag-ikapo, mahal na mahal pa rin po kayo ng Panginoon. Hindi siya galit sa inyo. Hindi po talaga. Kahit huwag kayo mag-ikapo, wala akong problema sa amin yon. Ang pinag-uusapan lang kasi natin, closing the old and opening a new chapter in life. Amen. Kasi pag hindi, matutulad ka talaga rito sa bolang ito. Pwede po ba tumayo po tayo lahat? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka na magalit kay pastor, bagong taon na. Right? Sabihin mo sa katabi mo, pag pera pinag-uusapan, grabe, sumasama ang itsura. Isa lang ibig sabihin noon, may ibang naghahari sa iyo. Itong 2025, hindi po ako ang may sabi. Ang Panginoong Jesus po ang may sabi. Hello, nandiyan pa po ba kayo? So hindi na po ako magtatawag sa harapan kasi kanina po nag-declare na tayo ng blessing. Ngayon po, dyan sa inyong kinalalagyan, gusto ko lang po gawin natin to. Sandali lang po ito. 1 minuto. Taas po natin ang ating kamay at buong puso. Sabihin po natin, habang nakataas ang kamay natin, huwag niyo pong isara ang bibig niyo. Pakibuksan ang bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, hindi ko na patitigasin ang aking puso. Gusto ko nang sumunod sa iyo. Gusto ko mapagtagumpayan ang mga assignment na binigay mo sa akin. Aalis ako sa hirap. Aalis ako sa kasalanan. Ang pamilya ko makakakilala sa iyo. Maayos ang magbuhay namin. Gagaling ang mga karamdaman. Dahil sa oras na to, gagawin kitang hari ng aking buhay. Kaya ako din ay maghahari sa mga bagay na dati ay nagpapahirap sa akin. Aming Ama, sumasalangit ka. Sinasamba namin ang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. At po magsabing Amen. Amen. Happy New Year po. Happy New Year.